balikan natin yung history. Tinanggihan kasi yan ni Digong Tama. na maging vice president. Okay. So, May picture sa hotel. 2016, no? 2016. So, kung ano man yung mga pinagagagawa niya, baka siguro masama yung loob niya. Okay. Kasi kung believe siya kay Digong noon, bakit bigla siyang 160 degrees, nag-iba siya ng pananaw. Kung ang tingin niya ba talagang drug lord talaga si Digong, bakit noon pinuntahan mo at gusto mong maging vice president? Attorney Topacio, yung last na nagano doon, si former Senator Trillanes, and the usual reaction, yan na naman si Mr. Fisherman sa fishing expedition. Yung iba naman, demolition man, kasi demolition. Kaya, ano ang sa yung take on that Trillanes? How do you call that? Replay. Well, just 2 words. Yeah. Antonio Trillanes. That says it all. Bakit ba siya kay Trillanes? I was expecting. That's music to our ears. Oh, why? Antonio Trillanes. Kasi 2016 pa yan ang sinasabi niya. Wala naman siyang napatunayan. So it's the same thing over and over and over again. It's like the boy who cried wolf. Wala nang naniniwala sa kanya. So para sa akin, the fact that you had to summon Trillanes means that you are scraping the bottom of the barrel. Wala na bang iba? Trillanes, Madriaga, haller. Diba? Of course, I have to defend Okay. Senator Okay, Trillanes, yes. di ba? Oo. Sa akin naman, just to give the counter review, he's vindicated, di ba? Napatunayan. Kasi noon, hindi ma-confirm yung kanyang mga records na dala-dala, sabi niya from AMLC. Ang ginawa ni PRRD noon, sinisante ang Deputy Ombudsman, kahit in my opinion, sorry sa Supreme Court, walang power dapat ang presidente na mag-dismiss ng Deputy Ombudsman, si Melchor Carandang. But dinismiss. Ngayon, kinonfirm ng AMLC na nagmamatch ang records, 18 transactions, nagmamatch. Ang nagmamatch yung amounts and transactions and The dates. dates, Pero yes. not the, ayaw nilang magsabi. But the fact that the amounts match means may amount na pumasok. Hindi, yun nga ang problema, di ba? Yung Attorney Jimmy, parang may nakita problema doon. Hindi, ang pinaka hindi kasi pinag-uusapan parate. Bakit ba natin pinag-uusapan yung mga hindi ginawa ni VP Sara sa panahon niya bilang VP? Kasi nga hindi nga impeachable offense. Sinabi na nga sa GR number 278-353 May salin, di ba? Salin ang pag-usapan doon. Oh, hindi. Pero bago, we should first clear the table, tanggalin lahat ng mga pinag-uusapan ni Madriaga sa campaign, nagpalitan sa NOMO, etc. Before 2022. Walang kinalaman eh. And it has been decided by the Supreme Court. Ang tigas ng ulo nila, panay sila balik doon. Now they say it is to establish motive or whatever. That's immaterial. Pinag-uusapan kung impeachable offense ba yung ginagawa. Okay? So doon tayo sa salin, di yun ang pag-usapan nila. Attorney Topacio, doon sa salin na sinasabi na ni-insist ni Trillanes, hindi siya na-declare that's a violation of betrayal of public trust. Well, you first have to show na dapat may i-declare na hindi dapat i-declare. A SALED is just that. Ngunit alam nyo, katulad na sinasabi ni kasamang Jimmy, they will ignore all of these rules. Why? Because they want to convert yung hearings doon sa House Justice Committee into a platform for character assassination. So, wala yung pakikinggan. Sinabi ko nga sa isang forum, sabi ko, huwag na tayong magbulahan pa. May probable cause yan. May probable cause yan. Kahit anong mangyari, pagbalik-balik tarin mo man, ang building ng Batasan Pamansa, there will be probable cause. They will find probable cause. Hinahabaan lang nila para maging bully pulpit. At that is the truth. That's sina Luistro, sina De Lima, napakapangit nung ginagawa nila. Doon sa... Pinuntos yung sentence. Oo, kasi... Kaso, di ba, attorney, si Supreme Court mismo nagsabi, give due process. Magka-hearing dapat sa House. Kasi last year, fast-track namin eh. Ngayon, nagbabagal sila. Due process is not necessarily an extended trial because if you use the context of a hearing to destroy a person, that is already violation of due process because you are prejudicing the Senate. The exclusive prerogative to try belongs to the Senate. Hindi na sila nahiya kay Senator Robin. Ang gwapo-gwapo, pangungunahan mo. Senator Judge. Ano gagawin ko? Balik natin kay Trillanes na. Okay. Saan na sila nakarating eh. Sige. Hindi pa ako nagsasalita. Sige, kay Trillanes, dati ang... Na pinuntahan ni Senator, sorry, I have to mention, naalala ko talaga sa
memory ko, pumunta kayo ng Senado. Hindi pa kayo senador. Pumunta kayo sa Senate parking lot. Tapos parang, Arestuhin ko siya. Bakit? Bakit? Meron siyang warrant ko pa noon eh. Citizen's arrest. On what? Magaling si Senator Tito Soto. Hindi ako pinapasok eh. Oh. naka-Facebook live siya noon. Oh, Sabi hindi ko, matandaan. refresh my memories, please. Pero doon muna tayo sa ano. Umpisa muna tayo doon sa... Eh, yun ang Pareho kami pagkugatan ng eh. eskwelahan yan ha. Pareho kami Siena Oo. College. Magkaklase kami yan. Siena College. Siena College. totoo ba? Baka yun? Totoo yun. Totoo yun. Kahit itanong sa Magkabatch kayo or over magkabatch here? kami. Magkabatch. Oh. Same batch. Imagine that. Same. Magkaano kami. Kaya yung sinasabi, balikan natin yung history. Tinanggihan kasi yan ni Digong Tama. na maging vice president. Okay. So, May picture sa hotel. 2016, no? 2016. So kung ano man yung mga pinagagagawa niya, baka siguro masama yung loob niya. Okay. Kasi kung believe siya kay Digong noon, bakit bigla siyang 160 degrees eh? Nag-iba siya ng pananaw. Kung ang tingin niya ba talagang drug lord talaga si Digong, bakit noon pinuntahan mo at gusto mong maging vice president? Tsaka sa record niya, talagang demolition man siya talaga. Nung panahon din Military man eh, kasi ni diba? Binay. Diba? Hindi lahat ng military GMA. ganun na. Hindi GMA lahat pa. ng military ganun. Kasi ako kahit military, Tama, GMA. military ako, heart by heart. So, yung sinasabi ko lang, ginawa niya yan kay Binay eh. Nung number one si Binay noong tatakbong presidente. Ganon din ang ginawa niya. In tandem with Senator Alan Peter. Cayetano. So, talagang hindi naman siya humiwalay eh sa karakter niya. Yun talaga siya. Consistent. Consistent naman siya. Talagang may pangarap siya. Siguro. karakter. Gusto ko mabalik yung sinasabi ni Attorney Jess na may nakaraan kayong dalawa. Wala naman kasing pag-ibig ng kayaan. Eh sa Senate parking lot kasi hindi ka pa senador. Hindi, may arrest kasi si Trillanes no na-cancel yung amnesty. Wala kasing okay. gustong umaresto nung panahon na yun. Oo, di ka pa Sabi ko, senador kung nun. walang aaresto, ako na. Okay, citizen's arrest. Opo. Senate parking lot. Ano naman yan eh. Ano naman yan. Allowed naman yan. Citizen's arrest. Naka-Facebook live si Sir noon. Oo. Pinapanood ko noon. Ang sabi ni Trillanes, bakit daw para akong bata? Ang sabi ko, ikaw ang bata, bakit ka tago ng tago? Nakikipagtaguan ka sa akin. Yun ang history namin dalawa. Okay. Pero okay naman na kami, nagkita lang kami na uli, kwentuhan pa nga kami tungkol sa Siena. Okay. Pag-fast forward tayo, sinasabi niyo baka talagang definitely baka maakyat sa Senado yung impeachment kay VP Sara. Ewan ko kung papasayan sa plenaryo ng Kamara. Hindi, I mean, mag-assume lang tayo kunyari na gaano ka kahanda maging senator judge and most probably ipapresent din ni Trillanes yung mga niya. Maganda. Kasi yun ang inaantay ng taong bayan. Kaya lang, ang tanong ko, yan ba talaga ang solusyon sa problema ng bayan natin? Ito? Talaga? Ba't di natin pag-usapan ng sweldo ng tao hanggang ngayon, na minimum wage? Ano na nangyari? Pero you are Sana yun ang pag-ukulan ng pansin. parang very ka confident na hindi papasa sa House plenary yan. Bakit parang merong swift May sources ka ba, Sen? Wala naman akong Ano sources. nasa-sense Wala mo? naman Ano akong nasa-sense sources. mo? Kasi parang, sino paniniwalaan natin? Ito mga taong paulit-ulit na lang na sinasabi. Si Madriaga na Bago lang si Madriaga, kidnapper. sir. Hindi nga. Si Trillanes, paulit-ulit na yan. Pero I mean, Di ba paulit-ulit yung sinasabi yung niya? first impeachment attempt, 215 congressman yon before the elections, 2015 O, di ba sabi elections. ni Congressman Toby Chanco. Toby Chanco, nagkapangakuan dyan ah. Parang gano'n, di ba? Nagkapangakuan. Oo. Baka magkapakakuhan nga na ulit ngayon. Ay, Quick question lang. Quick question. Do you think yung mga nangyayari kay Martin Romualdez ngayon will affect the plenary vote? Siyempre, definitely. Kasi nung unang impeachment, alam naman natin na ang speaker noon ay si Martin. Oo. So, Oo, because so, na-implicate siya, oo, kaya oo. parang nakikita mo na hindi maano yung kay BP sa May mga ibang congressman na nanlalamig. Oo, gano'n. Kaya kami Di ba parang ganun na? Di ba parang ganun na? Meron na mga grupo na nagsasabi na hindi naman credible si Madriaga. Meron na mga ganun eh. Hindi naman to Kaso 105 lang kailangan nila, Sen. 105. Tingnan natin kung baka 105 sila. Tatanong ko kay Senator Robin. Kasi Lahat to politika, tandaan Yeah, mo. politika nga. to ah. the last time, may 45 congressmen from PDP, Laban, and Lakas
jump to the Partido Lagi Federal ng naman Pilipinas. ganun. Oo nga. Pero I mean, Lagi naman ganun Kaya pag na- eleksyon. Hindi naman malapit nabago na kasi eleksyon. Oo. Diba? Malapit Opo. na eleksyon. So, pupunta na sa administration party. Ang Senator Robin Hood Padilla, medyo nababalitang siya yung unnamed vice presidential candidate na inihintay ni VP Sara. Gusto ko lang i-claim, Mami Chu, na ako ang unang nag-post yan sa Facebook. Wow! Para lang malinaw. Vice nyo, President hindi ako Robin Una Padilla. nagsabi niya, hindi na? ako gugustuhin ng maraming tao na maging vice president. Okay. Kasi unang-una, ang hihingin ko, halimbawa lang, Oo. ang hihingin ko diyan kay, halimbawa, si Inday, ang Oo. maging presidente, pagpapatayin ko ulit ang mga kriminal para magsama na kami ni Digong. Anong doon. posisyon ihingin mo, sir? O di, presidential Secretary. anti-crime. Ay. Oo, Parang- kasi hindi ako ang nababagay dyan. Kasi kahit na ang mga anak ko, na nag-usap kami dyan, nagkaroon kami ng mga pag-uusap dyan ng anak ko. Ilang Opa, anak mo paano pagka ikaw ang naging vice president? Sabi ko sa kanya, mas magiging mahigpit ako kaysa kay Digong. Bloodier. Bloody. Ilang ba anak pa na babae Kasi, na kaya ang nito eh? sabi ng mga anak ko, oh no. Oo, delikado. Babae, no? Oo. Tatlong babae anak mo, daughters mo? Di ba, 7 po ang anak ko. Babae lahat, di ba? 6 ang babae. Anim babae. Opo. So we will expect a bloodbath kung vice president ka, sir. Kasi wala, ako nga lang nagsusulong ng death penalty, ayaw na lang akong pagbigyan. Kasi talagang, ang paniwala ko talaga, masyado na maraming demonyo dito sa ating bayan. Even for the corrupt, death penalty. Kala ko ba you For want slander. everything under the Constitution? Hindi. Marami kasi may treaty Unconstitution. pa tayo sa EU na bawal ng death penalty. Marami tayong pinasok na treaty for the sake of economic reasons. So pagka layman's term, kanto term, ibig sabihin lagay yun. Nalagyan tayo para hindi tayo sumang-ayon dyan sa death penalty. Pero mga mahal kong kapatid, sa history pa lang ng bansang ito, may death penalty na tayo. Wala pang mga kolonyal dito, may death penalty na tayo. Parang naman yung mga lakandula ni ano. Opo. Anyway, bakit ikaw na balita sa bilyonaryo yata sa politiko, na binenta nyo yung Padilla Museum? Binebenta ko po. Oo. Saan Opo, ba yung binebenta Padilla ko po. Museum? Ano po yung bahay namin yun? Ancestral. Sabi ko- Opo. Saan sa Bicol? Dito po sa Quezon City, sa Fairview. Ba't nyo binibenta, sir? Kasi alam nyo, matagal kong nang 2010 pa, nung naging labi-dabi kami, ni Mariel, gusto ko na talagang mag-retire. Okay. Gusto ko na talagang magpunta sa abroad. Nagpunta na nga kami ng Netherlands, ng Germany. Inabot ka ito na ngayon, ng- ito doon ka ngayon, doon eh. 2028. Gusto ko nga si Jimmy na maging senador eh. Kasi Oh. talagang para sa akin, kung hindi natin mababago ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas, Oo. Tama na. Retire ka na. enjoyin ko na lang yung asawa ko, mag-ano na lang ako sa mga anak ko. Kasi Retire from hindi ako politics. naniniwala sa sistema na to. I'm sorry. Oo. Patawarin niyo ako, hindi ko nakikita ang future ng sistema na to. Saan ka mag-retire, sir? Di ba sa, Ang gusto Iceland, ko sa Brunei. napag-usapan natin, Brunei. Brunei. Oo, ayaw ng asawa ko doon. Mainit doon. Kasi nagpunta na kami. Ano na kami. Nag-ocular na kayo. Totoo. Ayun. Nagpunta na kami. Sa Iceland, napag-usapan natin dati. Ay, eto ngayon, sabi ni Mariel, sige, kung gusto mong matahimik tayo sa Iceland, nagpunta kami ng Iceland. Oo. Ang mahal, pare. Kaya napunta doon sa usapin na ibebenta ko yung bahay. Kasi para maka-afford As a retirement namin. fund. Maka-afford namin. Thailand. Magandang Thailand. Malapit lang. Teka Ayoko muna. sa Thailand. Iba Oo, baka speculation sakalin ko ako eh. ng asawa ko doon. Iba speculation ko eh. Iba speculation ng many na Opo. nagpa-fundraising na si Senator Robin Padilla for 2020. Ayun pala tinutumbok mo. Hindi ko Hindi, kailangan nagbasa ko lang. mag-fundraising. Ay, Naging number 1 ako nang hindi ako gumastos. Oh, yun kahit yun yung naisip ko. Oo, Opo. Oo, di ba? Opo. So, you put it up for auction na. Opo, maraming lang nakakatuwa, maraming nagbibid. Wow. Pero gusto ko kasi dollar. Sabi ko, kung babayaran niyo ako dollars, kasi wala akong tiwala sa pesos, mamaya kung siyang pagaling yung Oh pera. my God. Anyway, Eh, bababa na din, sir, ang dollars ngayon. Okay lang, basta wag lang galing sa flood control.